na naging kami ni Vice Mayor ay pagkakaroon na one of the UAP. This is just a simple ceremony. We went to hospital ng Santalo. Sapagkat kasagsagan ng bagyo, nakita ko yung emergency room ng hospital ng Santalo. I think yun ang pinakamagandang hospital sa buong Pilipinas. Hospital na resort pa. Kasi yung mga box, yung mga pulo na liberal, pasyente, nakatapo, nakapalili. Dahil yung cases that Dr. Rinaldi, there should be the one taking care of our hospitals. But then again, hindi ko naman matitiis yun. Kasi I went there about 11:30 in the evening at the height of the typhoon. And I would like to inform you, kasi kung minsan-minsan tawagan mo dito yung mga kabarangay kayo kasi yung pinakamalapit. Although meron tayo sa Santa Ana. We just started today the renovation of the entire triage and emergency room so that there will be a better working environment for our doctors and nurses, and at the same time efficiently utilizing this space. Kasi maliit ang po yung hospital na Santalo. At kaya po namin ng mga. Tapos yung top floor, I think yung mga department na naging bodega, mga bulok na gamit. Immediately, the rest of those factories, pinalinis yung lahat. So I'm excited for the people of Santalo. Nagkakaroon sila ng maramos na emergency room. Rest assured, the people of Santa Mesa, unti-unti, i-revive natin, revitalize, rehabilitate public facility. Pumaratan kayo. May health center clinical, diba? Isa pang health center dyan, ginawang barangay yun. Dapat health center yun. Hanggang pamana, babalik ko yan sa mga taga-Bahawat, Santa Mesa, na health center. Despite of lack of resources, na mayroong sitwasyon ng Maynila ngayon, rest assured na kayo, steady lang kayo sa safety. Itatawin ko ang mga taga-lungsod ng Maynila at ang ating lungsod sa problema. Hindi. Hindi ko na kinakalas yung unnecessary labor that depleted the resources of the city. Kaya kung ano na sa mamamalimos tayo na ginagawa. So, today, we are going to open the general congregation. It's yours anyway. Simple KLC or the public room na bimagasta para sa ating komunidad. Maraming salamat sa ating Vice Mayor G. Jesa.
Leo Morales, our director, Romel Tan, our director, Lisa Correchin, our director, Gail Marilisa, our director, and of course, Paring Kate, sulit pa yung pagtitiwala mo sa akin. At ang ating konsiha, ating doktor, Dr. Mercado, at ang partner natin, Davis, naman. Davis, nabasa kayo ng plan. Gusto nyo i-repaint yung hospital ng Sampalo. Hanapin kasi ako doon gusto nyo, yung anak kayo ng boys. Kasi doon sa naawakin ako for 50 years. Almost 50 years. Hindi natin yung parahan yung police. Doon sa may punta sa tahanan. Parang gusto rin yun. Kaya naman hindi naman si Poison. Charot. I'm happy a lot of corporation businesses are going back to Manila. Sa mga barangay chairman, nakasama mo yung nakasama. Kung manamag na kayo, way forward na tayo, bubo na tayo. Just don't get involved in politics. Tingnan nyo ang nangyayari sa atin sa... Naiinis mo kayo sa nangyayari sa national government? Hindi. Wala tayo. But, we have to stay away from the noise. There's too much noise. And it disturbs your focus. Marami na sa akin sa national government. Ako, simple lang. Singilin mo yung mga yan. Anong buting nangyari sa Manila? May visa pa yung lamay natin. Kaysa akusahan mo, akusahan mo yun. Pero ang tamang na ayos yan. Ano nangyari sa atin? Today, as we speak, we have received 160 million pesos of contractors tax from these contractors done projects in Manila. O anong mag-isa? Labi? O yung labi natin? That's the way we do it. If we have evidence, we pursue. If we don't have evidence, we shut them up. Because it will add up to noise. And people will get confused. And before you know it, ano nangyari? Dito sa Manila, kagabi lang, may nagbayad na naman ng 13 million. Sabi ko sa kanila, there are only two certain things in this world. It is certain, no matter what, death and taxes. So it's either you struggle out or you pay. Because we're going to go after you. Wala naman Diyos. Kayo kasi mga taxpayer kayo. Kayo nga, nagbabato ng pulis. Sila pa. Billion yung pinagkakot. I just wanted to show them my gobyerno sa lungsod ng Maynila. And gusto ko rin in 93 days, 93 days of now, almost 4,000 new businesses registered in the city of Manila.
Eh, anong muli sa amin ang Norway? Aba, sigurado ako, ito tiyak. Modest assessment, 4,000 businesses, 4,000 jobs for the people of Manila. Bawat negosyo, may trabahante. Tama mali. Eh kung isang negosyo na kahit nga building, kumukuha ng empleyado. Tama mali. So we continue to focus on MBN. As you heard a while ago, hospital, housing, education, healthcare, and jobs. That is our trust. Doon tayo mag-focus. Paano patasin ang antas ng pamumuhay ng tao? Yan. Yan ang muna ang ginagawa. Ito, wala tayong pera. Ito yan. Wala naman ako, pasinan, wala naman manitilan. That's the truth of the matter. Because in problem solving, you have to accept the fact that there is a problem. Because if you keep on denying problems, para lang nagwalis ng dumi sa loob ng bahay at nilalim mo lang sa program. And there's still a problem. Now, moving forward, way forward, we discipline ourselves in unnecessary expenditure. And utilizes the daily spend. These corporations who are willing to participate, making our city pleasant, the very least, maaliwalas, panatag na pamumuhay. Kaya sa inyo mga Batang Manila, lalong-lalo na, special shout out sa mga lolo-lola ko. Parang hindi nababalita na kayo. Mga pita, as I have committed to you, kahit na hanggang ngayon na. I will see you on October 7. Maglulubi-lubi na tayo. Julio, Agosto, September, kahit di na October. Okay, nakahanda na namin. So we're gonna start October 7. Then, yung mga barangay chairman, inimit ko ng October 8 muna kasi magre-report ako sa taong bayan na 100 days. That includes our barangay chairman, 896 of them. Then we issue for District 3 and 4, October 9. Then District 5 and 6, October 10. Well, bilang pagpapatunay, siguro marami ng patunay na wala akong hangmats sa mga barangay chairman. Mga ninyo. Una, sino nabigay ng issue? Chairman. Kami. Because that speaks of respect. Continue to recognize the importance of the barangay officials in our city. That's one. Two. Ayan, may mga kagawad. For sure, alam ko mga kagawad. Tanong nyo sa chairman nyo. Hindi binigay sa inyo ng syudad ng Maynila yung first quarter. Yung second quarter. Hindi namin sa inyo. Eh yun, due. The word, ha? Mind you, my word is, it is due for you. Rightful share ng barangay. Pero hindi binigay sa inyo. Natuloy ng namin bahay nyo yung presidente nyo. Hindi man lang ngayon pinagmalasakitan. Nung matagpuan ko, ito, walang ano ha. Ito na, nakita ko na nagre-report sa akin si Paul. Sir, yung share ng barangay, hindi nila binibigay. Dalawang quarter na. Ha? Third quarter lang yan eh. Hindi mo nila binibigay. O 3 days thereafter, ano nangyari? Natanggal nyo na ba yung first quarter at second quarter ninyo?
na RPD galing sa city? Ang tanong, namili ba ko? 896. Nakaproblema pa nga yung 25 eh. Kasi veterans bank yung gamit nila. Hindi lang mga. The thing is, kung nanibigay pa, ibigay. May sinili pa. May tinig ng pagkulay. May pagkanumanin pa. Pagkanumanin pa. Why? Because I respect you. Inagalang ko kayo. Very respect ko kayo. Oh. Ngayon, sa October 7, 9, and 10, bibigay ko ulit silang tiwala. O kayong mamimigay sa mga senior citizen natin ng kanilang pension galing sa pension. I hope by this time, you know how to read between the lines. And by this time, siguro naman, alam nyo na kung sino ang tapat at totoo. I love you. You guys are good. Gusto sana sa rally ako. Inulong Manila. Pagkama. Binaruan ka. Ito, dito na. Baruga. Ito lang niya. And the people of Manila woke up as if nothing happened. Thanks to the EPS. Thanks to engineering. Mga empleyado natin sa gobyerno, alas 10 ng gabi, inapos ng alas 12 ang paglilinis. Alas 2 na madaling araw, pininturahan, nilinis. Alas 7 ng umaga, nang gumising sila sa recto, wala na ang bakas ng kaguluhan sa lungsod ng Maynila. By 12 o'clock kailangan natin, ubos na ang protol. Ubos na yung mga tulay. Pati eskwelahan ginagawin nila, malinis. Salamat sa Davies at Boysen. Kaya, sumasama ang loob ng mga taga-Maynila, hirap na hirap na tayo. Ang gusto lang naman natin, hindi maniwala sa mamayanan natin, tatayo sila dito, tapos magbubulo, mambabasa. Tapos may pakinabang pa yung stoplight kaysa sa iba dun. Buti pa yung stoplight na papakinabang ng tao. Kaya ako, sa totoo lang. 48 hours. MHD. MD naman. 48 hours. Straight. Straight. 48 hours. Kasi nagsimula tayo, nagbigay tayo ng doktor, nurses, tubig, banyo, Red Cross, medical frontliners, para ano, yung naglako dito na mag-arali, meron silang doktor, meron silang lahat, everything. Tapos kung ginagagyan ang ibig sa akin, iba-ruban lang mo. No. Hindi na sa nagtutulyan, pagkakataon sa waya. Now, they're facing the consequences of their action. And other individuals are being pursued by the national government. Sila sa Maynila, hindi naman natin pinagkakaroon. May masigurado sa Maynila. Hindi lang naman. Without honesty. Malaya sila dito. Kung sila, mag-innovation. Hindi mo, halimbawa, parang kay 591, magkano yan, subukan mo ba kayo yung wala. Magagaling kayo. Magagaling kayo. Pinaghirapan mo yan. So, kaya po, manatag kayo. Basta tayo, do my best. It's not going to be a perfect government. But there will be government. May gobyerno na sa lungsod na government. Maraming district convocation. Maraming salamat sa oras na pinagkaloob sa amin. We just want to please to offer to you. It's free. It's for everyone. Wala na schedule tapos may yan pa.
Ito ay pang-publikong pasilidad, libre na gamit ng taong bayan. Canada Days, iba naman yung sports facility pagkakamilaan ng puso. No, we offer this to you. This is for you. No, walang magsisiga-sigaan dito ng mga panahon para sa publiko magamit mo. At sa mga gagamit naman, matasakit na nito ha. I mean, it's not that easy to fix things. I will not stop fixing things. Pero it's not easy. And it's gonna cost us money. Mabuti na may TV screen tayo. Kung wala. Pero, bilang kasi Vice Mayor siya namin open this year. A simple ceremony. Simple things. O what you call low-hanging fruit. Nandiyan na. Ayos mo lang. Pakita mo tayo ako, maliwanag ko. Lalo siguro sa gabi nito, mas maliwanag nito. So maraming salamat, Engineering, PRB, Ladies, maraming salamat po. Maraming salamat. I see you in the coming days. And thank you. Please, tulungan niyo kami na mapasaya ko yung ating mga lola at lola. Namimiss na nila yan. Almost 300 million. Pero, pagkakatiwala ko yan sa inyong mga barangay official. Mga kagawad, tulungan niyo si Chairman, ha? Secretary, Treasurer, tulungan niyo si Chairman. So, I will see you at sino may birthday na October. Sino? October. Sino yung birthday na September? Ano ko lang? Isang araw, Chair. Ano ka rin? Ay mga may birthday ng October. I'll see you in October sa East Asia. Hindi mga wala. Hindi mga wala. I love you. Sa mga lolo ko, tatay ko, mga lola ko, nanay ko, I love you. Ingat kayo. Palahin ko kayo lahat. Ano ko lang kanya na sintomas before you go to sleep tonight. Let's offer some prayers for the people of Masbate and today the people of Cebu. Your city government will help. We, Manilas, all of us, we will help. We will help today. We will send assistance. Sa kapwa ng Pilipinas. Nanulungan ako nangyari sa kanila. Salamat sa Diyos. Sana mangyari sa akin. Kasi mas marami sa akin. Kanina, before I came in, I think about 60 na. So we will have, pero kung maliit natin yung resources, tulong-tulong na. So, please pray for the soul, those married, and pray for fast recovery of province of Cebu. And maraming salamat. Maraming naman kayo. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Vivo, nakaman po natin. Your name is Cole Moreno, Tumagoso, at Vice Mayor Ching Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, ay po ang naman lang magbubukas sa ating po Sarmiento Covered Court. Kaya po mga minamahal po natin Department Heads at din po ng ating po mga barangay officials. Sabay-sabay po tayo magtila mula 5. Yan, nagayahan din po natin ang ating po mga ilang punong barangay para po formal na buksan ang ating newly renovated Sarmiento Covered Court. Sabay-sabay po tayo in 5, 4, 3, 2, 1!
Boss. Wait, lagi mo rin. Muli mga